Lord, suko na po ako. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 14, verses 25 to 33, and I read it for you. Now large crowds were traveling with him, and he turned and said to them, "Whoever comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even life itself, cannot be my disciple. Whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, does not first sit down and estimate the cost to see whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it will begin to ridicule him, saying, 'This fellow began to build and was not able to finish.' Or what king, going out to wage war against another king, will not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to oppose the one who comes against him with 20,000? If he cannot then, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for the terms of peace. So therefore, none of you can become my disciple if you do not give up all your possessions." Nahihirapan ka bang bumitaw sa isang pangarap na hindi natupad, isang plano na hindi nangyari, o isang bagay na gusto nating kontrolin? Bilang tao, gusto nating tayo ang may hawak ng direksyon ng ating buhay. Ngunit kadalasan, doon nagsisimula ang ating pag-alala at pagkabigo kapag ayaw nating isuko sa Diyos ang ating sariling kagustuhan. Sa ating ebanghelyo, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Ang sino mang hindi tumatalikod sa lahat ng kanyang itinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko. Ibig sabihin ba nito na dapat nating talikuran ang ating pamilya o mga biyaya? Hindi. Ang tunay na ibig sabihin ni Jesus ay ilagay siya sa sentro ng ating buhay at maging handang isuko ang lahat kung iyon ang hihingi ng kanyang kalooban. Ang pagiging alagad ay nangangailangan ng buong pagtitiwala at buong pagsuko. Ito rin ang naging karanasan ni San Ignacio de Loyola bilang isang sundalo. Ang pangarap niya noon ay karangalan, ang tagumpay at katanyagan. Ngunit nang siya ay masugatan sa labanan, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Habang nagpapagaling, natuklasan niya na ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa sariling ambisyon kundi sa pagsunod sa Diyos. Unti-unti niyang isinuko ang kanyang mga pangarap upang yakapin ang plano ng Panginoon para sa kanya. Mula sa isang sundalo ng hari, naging sundalo siya ni Kristong Hari. Ang bunga ng kanyang ganap na pagsuko ay makikita sa kanyang kilalang panalangin, "Panginoon, kunin mo at tanggapin ang aking kalayaan, ang aking alaala, ang aking isip, ang aking buong kalooban. Lahat ng mayroon ako at ang aking tinataglay ay nagmumula sa iyo. Ibinabalik ko ang lahat sa iyo. Gawin mo ang lahat ayon sa iyong banal na kalooban. Ipagkaloob mo lamang sa akin ang iyong pag-ibig at biyaya. Sapat na ito para sa akin." Napakaganda ng panalangin ito dahil ipinapaalala nitong ang tunay na pagsuko ay hindi pagkawala, kundi pagtitiwala. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, hindi niya tayo inaalisan ng pag-asa. Sa halip, pinibigyan niya tayo ng mas dakilang layunin, kapayapaan at kagalakan. Naway matutunan din nating araw-araw na sabihin sa Panginoon, "Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari," sapagkat sa ating ganap na pagsuko, doon natin tunay na matatagpuan ang kalayaan.
Manalangin tayo. Panginoong Yesus, turuan mo kaming isuko sa iyo ang aming mga plano, takot at mga pangarap. Tulad ni San Ignacio de Loyola, naway buong puso kaming magtiwala sa iyong kalooban, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pag-ibig at biyaya sapagkat ito lamang ang tunay na sapat para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.